Mananatili sa pwesto bilang kongresista ng Manila 6th District si Congressman Benny Abante. Yan ay matapos kanselahin ang kandidatura ng kalaban niyang si Joey Chua Uy dahil sa issue ng citizenship. Darito ang report ni Mon Gualvez. Kinansela ng COMELEC 2nd Division ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy na tumakbong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Mahigit isang buwan yan matapos siyang may proklamang nanalo sa posisyon. Sabi sa resolusyon, issue ng citizenship ang naging ground ng disqualification. Kahit ang isang kandidato, isang tao ay tumatakbo, nananalo, ay pwede pa rin ma-question ang kanyang citizenship. Dahil ang citizenship ay ang tawag natin dyan continuing qualification. Dahil dito, annulled ang pagkapanalo ni Uy. Ibig sabihin, ang ituturing na nanalong kongresista sa Manila 6th District ay si incumbent Representative Benny Abante. Siya ang sumunod na nakakuha ng pinakamataas na boto at siya ring naghain ng reklamo laban kay Uy. Aminado si Abante, nakapartido niya noon si Uy nung tumatakbo pa lang itong konsehal at hindi naging issue sa kanila ang pagka-Pilipino nito. Sa local election naman, hindi naman kailangan natural born ka. Kinakailangan lang you're a Filipino citizen. Tumanggi munang humarap sa kamera si Uy, pero nanindigan siyang natural-born Filipino at nakatakda nilang iapela ang desisyon sa COMELEC Unbank. At hanggat wala kasing final decision ng poll body, si Uy pa rin ang uupong kongresista. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kakailanganin ng batas para makapagdagdag sila ng documentary requirement at masuri kung lehitimo bang Pilipino halimbawa ang mga nag-aay ng Certificate of Candidacy. Sa ngayon kasi, no choice daw ang COMELEC kundi tanggapin lang ang lahat ng mga ihahaing COC. Bumuelta naman si Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division na kanselahin ang kanilang registration. Sa botong 2-1, sinabi sa desisyon na bigo ang grupo na sumunod sa jurisdictional requirements, partikular ang publication at pagdalo sa hearing para sa kanilang aplikasyon. It is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish the name of Duterte Youth Party List. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Paglilinaw ng COMELEC, maaari pang iapela ang desisyon. Sa gitna ng pagresolba sa kaliwat ka ng petisyong nakapila sa poll body, may naghain ng disbarment case laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ang mga alegasyon, software switch, shady servers at panunuhol o korupsyon. Ganda nga po yan, may ganyang klaseng kaso dahil sa kahit paano, hindi na po sa social media tatalakay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.